Ay, isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito, dambuhalang rally daw. Magkakaroon daw at pangungunahan daw ito ng tatlong malalaking religion dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, marami nagsasabi po, nasasabi nila na manggugulo daw tong rallying ito kasi pinangungunahan nyo eh. Yeah? Hintayin nyo. Yan ang hirap sa inyo. Ang hirap po sa mga ito, pag sila po napupukol, o napag-uusapan. Sabi ko nga ganito, ulitin ko ulit uulitin ko sa mga hindi nakarinig, sa mga bago pa lang. Galit na galit tayo lahat sa flood control issue. Correct? Lahat tayo, maski ako. Walang sino man ang makapagsasabi. Kahit sa ibang bansa, kahit tanungin mo mga tanungin mo mga Japanese, mga Indiano, tanungin mo sila ng personal nila. Ikaw ba may kurakot na nangyari sa Pilipinas na malaking issue? Galit ka ba? Malamang galit yun eh. Bakit? Alam din nila kasi ang pakiramdam nung nakuha na ng pera. Ikaw nga alam, makuha ka ng 10 piso na nakawang ka, nagagalit ka na eh. Eto pa kaya may malasakit sa tayo sa taong bayan na nakikita natin binabaha sila dahil ninakaw yung pera na dapat na ipagawa ng mga infrastructure. Kaso nga, nangyari, ghost, kaya galit ka. So, nandoon tayo sa salitang galit. Lahat tayo galit sa mga korupsyon. Tama? Lahat, mga biging pinklawan, loyalista. Wala naman sigurong politiko ngayon na ayaw o pabor sa nangyari ngayon. Tama lang, kurakot lahat yan. Wala siguro sa matinong pag-iisip yon pag may nag-isip ng ganon. Okay, ano ibig kong sabihin mga kababayan? Lahat tayo galit, di ba? Ando na tayo. Sige, lahat tayo 100% sa Pilipinas. Ngayon, kapag may lumabas na isang tao para pukulin o imbestigahan ang nasabing flood control na to issue, galit na galit sila. Para bang, akala ko ba, nagkakaisa na tayo, naggalit tayo sa flood control issue? Bakit nung nagsalita si Gutesa, si Marcoleta, etc., galit kayo? Ay, ikaan niya si Gutesa. Ano yan? Kakampi ni Marcoleta. Ay, si Toby Chanko kasi ganyan yan. Bakit ganun kayo? Ba't parang yung lumalabas, plastic kayong lahat? Na kunwari galit kayo sa issue. Tapos, i-convert nila Duterte. Halimbawa ako, mga grupo ko halimbawa, hindi naman Duterte, no? Hindi naman Duterte, neutral lang. Nakikisimpatya sa mga bagay-bagay, sa mga tama. Di ba? Halimbawa, hindi ako didis, no? Pag napupukol na sila, naiipit na sila, ganyan talaga yung mga didis niya, mga bayaran. Bakit lagi nyo sinasali sa DDS? Bakit? Hindi ba kayo makausad kapag hindi DDS? Hindi kayo makausad kapag ang kalaban nyo neutral. Tama, mali. Kaya gusto nyo yung tao kahit neutral, gagawin yung DDS. Si Taberna, ginagawa nyo yung DDS. Hindi kasi kayo makausad. Tama? Halimbawa, may isang pinklawan na tumindig. Halimbawa, si Rowena Guanzon. Pinklawan yon. Pero tignan mo, anong ginagawa niya? Naninindigan siya. Ano siya sabi sa kanya? DDS ka na rin. Biruin mo, inilalagay ka nila sa DDS para doon ka nila babanatan. Ang banat nila sa'yo, yung mga dati pang nakaraan. Sabihin, ganyan mga DDS, imbestigahan si Paulo, 51 billion, imbestigahan si ganyan, imbestigahan yung dating mga drug war, imbestigahan kung sari-saring ganyan. Doon sila dinadala yung issue. Hindi naman DDS na nagreklamo eh. Hayaan mo mga DDS. Kung nireklamo nila si Tatay Digong, karapatan din nila yun. Pukulin nyo sila kung may mali. Pero yung pinupukol natin na sabay-sabay na flood control issue, huwag nyo naman pagtakpan. Huwag nyo naman pagtakpan. Ngayon, eto may balita, eto sabi ni isang abogado. Bagay, wala naman siyang opinion na naman niya to eh. Opinion na naman niya to. Ayun DDS game plan. Wala siya ibang maisip, DDS na naman. Hindi ba pwedeng neutral lang, sir? Ayun basahin nyo. DDS game plan. Magpapaputok ng scandal that leads to BBM Kuno between November 3-7, then massive rally by INC plus GIL plus KOJC. Yung GIL, pinangungunahan ng tatay ni ni tatay ni pinangungunahan ng tatay ni Villanueva. No? Ngayon, anong ibig kong sabihin mga kababayan? Anong ibig kong sabihin? Sandali lang may nag-chat. Okay. Anong ibig kong sabihin mga kaibigan? Anong ibig kong sabihin? Ano ba yung ba't nag-chat ng chat? Sandali lang Abala to eh. Abala sa akin, no?
Ito ano ibig sabihin nito? Nagsama-sama ang INCJL, si JL, yun yung pinangunguna ng tatay ni Joel Villanueva, basta Villanueva. Tapos KOJC, ano naman si Kibuloy. No? Okay, ganito. Sabi niya, magma-massive rally ang INC. Ngayon, ano ba to? To. Dali. Okay. Ngayon, eto. May gaganapin niyang rally itong mga to, pero hindi natin pwedeng sabihin na sigurado to. Ha? At kung mag-rally man ito, subok na natin. Hindi ko alam sa KOJC. Sa JIL, ang alam ko, mabubuti nito mga to. At etong INC, nakita natin ang rally nila noong January 13. May nasaktan ba? May nagwala ba? Ha? Siguro sa dami ng tao, may mga nagkalat, pero nilinis. Hindi tulad ng mga sinasabi ng mga to, ng mga lumalabas ng mga to, na ay mga INC kanya, mga ganyan, mga GIL, mga ganyan yan. Kung kay Kristo yan, di mag-rally yan. Sino may sabi sa inyo? Hindi yan nangyayari kung talaga nagbabible sila. Sino may sabi sa inyo? Mamaya papabasa ko sa inyo mga talata na maski sila, mga sinaunang lingkod ng Panginoon, Diyos, nag-semi-rally sila o naggawa sila ng mga panawagan. Yan ang hirap kasi sa inyo na wala kayong kaalam-alam sa banal na kasulatan. Basta lang kayo sumampalataya, okay na, maliligtas na kayo. Yeah? Lagi nyo sinasabi, kami nagbabasa ng Biblia. Ang binabasa nyo yung New Testament lang. Yung Old Testament, yung history na kung saan meron bang mga taong nanawagan para sa kapayapaan, wala na kayong pakialam doon. Ang gusto nyo lang, yung isang tao na nakikita nyo ngayon o isang religion na nanawagan ng kapayapaan, ilalagay nyo sa mga DDS. Mga DDS yan, mga yan. Mga DDS yan. Para mapagbintangan nyo, para madali nyo silang tirahin. Kasi alam nyo mga babayan, pag hindi kasi DDS yung kalaban nila, nahihirapan sila tirahin kung saan. Kaya kahit hindi ka DDS, sasabihin nila DDS ka para madali kinilang tirahin. Yan ang style ng mga yan. Maski ako, hindi ako DDS, hindi nila ako mabutasan, hindi nila ako matira-tira. Gagawin nila, DDS yan, kunwari pa yan. Gagawin ka na ng DDS. Wala sila may butas eh. Ang argumento nila mababaw. Diba? Hindi sila makausad. Kahit sa debate, sa diskusyon, hindi sila makausad. Kahit sa pangangatwiran, hindi sila makausad. Di ba? Ito, painggan natin. Ito, tapusin mo natin ito, binabasa natin ito. Ha? DDS game plan. Magpaputok na scandal that leads to BBM Kuno between November 3-7, then massive rally by INCJL, KOJC around November 15-18. To prep the November 30 rally, magpapatalo ba tayo? Wala problema, sir. Kahit November 30, sama kami dyan. Gusto mo . Yung mga sasama sa JIL, halimbawa lang hindi ko siya sabi mag-rally. Kung may mag-rallying INC man o JIL, KOJC, pwede ako sumama doon. Kung depende sa panawagan nila, kung maayos. Kung sa 30, panawagan, yan ba sa November 30, anong panawagan dyan? Di sasama ako. Huwag nyo sasabihin, yung hindi pa pinananawagan at hindi pa nangyayari, sasabihin nila, BBM, papababain si BBM. Masyado naman kayong guilty. Hindi pa papabain si BBM. Ngayon, sinopla ka ngayon ni Rowena Guanzon. Anong sabi ni Rowena Guanzon? Ito. Di wag kang Protect BBM Rally. Di gawa kang Protect BBM Rally sponsored by Martin Romualdez. Ayan, pinklawan yan. Ano kayo ngayon? Mga loyalista, mga lagi nyo isinisisi sa mga DDS. Hindi ko pinatanggol ang mga DDS, Hindi ko pinatanggol. Ang hirap lang sa inyo kasi, yung issue na dapat atupagin ngayon, guguluhin nyo. Tapos idalo, DDS kasi si Marcoleta, DDS kasi yung mga yan . Si Gutesa daw, DDS. May grupo akong pinasukan kung saan si Gutesa daw DDS. Tignan mo yan. Wala silang maibutas sa tao gagawin ng DDS. Masisiguro halimbawa si Lisa Araneta, halimbawa si Ma'am Risa, asawa ni BBM. Kung halimbawa nag-away sila ni BBM tapos kumontra sa kanya, gagawin nilang DDS yun . Maniwala kayo sa akin. Nakuha niyo point ko? Pag hindi sila makausad at pinupukol na at pinag-uusapan na ang korupsyon, gagawin ka nilang DDS para tirahin ka nila. Hindi doon sa pinupukol mo.
kundi doon sa dati nilang nakaraan ng mga Duterte, doon kanila uusigin. Malabo. Nangyayari na nga ngayon kay School Bukol, kay Boy Tago, ano nangyayari ngayon? Binabalikan nila yung issue kay Duterte. Balikan nyo. Huwag nyo balikan, isabay nyo sa issue ng ngayon. Current situation. Ano ba nangyayari ngayon? Flood control, di ba? Issue. O ano ba nangyayari ngayon kay Duterte? May kurakot. O sige, isabay natin. Isabay nyo yung kay Duterte, isabay nyo to. Ano nangyayari kay Duterte lang Tama, mali. Iyon nakikita namin Ang nangyayari kay Duterte lang, ang investigasyon. Ha? Isabay nyo yung ngayon. Ba't ayaw nyo isabay ngayon? Kasi natatakot kayo. Ha? May nakaupo kasi malakas ngayon na pangalan. Ha? Ito nga, Pinklawan, si Rowena Guangzon, hindi natakot, medyo iwan natin to, Medyo iwan natin muna to, mamaya to. Panoorin mo natin to. Hello guys, good morning, Vip. Ito, tinawag niyang kulto ang KOJC, INC, at may title siya, ito title niya. Ito title niya, pakinggan nyo, ito title niya. Game plan ng tatlong kulto na INC, JL, and KOJC. So, tinawag niyang kulto itong tatlo na to. Malinaw yan. Hindi ako may sabi niyan, brad, caption mo yan. Hindi ako may sabi niyan. Ayoko magbigay ng masamang komento sa'yo. Kasi opinion mo yan. Pero, mag-react lang ako sa mga sinabi mo. At sasagutin ko, batay sa nalalaman ko, sa tatlong religion na yan. Tama? Titignan nyo kung sino mas masustansya sa sasabihin ko o sa kanya. Kapag nasustansya kayo sa sinasabi niya, doon kayo sa kanya. Pero pag nakita nyo ako na masustansya siya sabi ko, hindi ko sinabi kayo na pumunta kayo sa akin. Pakinggan nyo kaming dalawa. Kung sino tama at mali. Sa sinasabi. Di ba? Kung sino may katwiran. Tama? Sinabi niya, game plan ng tatlong kulto. Ibig sabihin, may game plan, may pagpaplano na paniniwala niya. Pakinggan natin siya, ha? Ito, at good evening dyan. Ito, continuation muna tayo ng mga, anong tawag ito? Ng destabilization na plano nitong mga didilis. Ito guys, nung mga nakarang araw, kung natatanda ninyo, nag-content ako at sinabi ko nga na merong dalawang rally ang plano ng mga didilis. Yung isa, sasabay sila sa November 30 at yung isa is mas earlier, no? Okay. Para gumawa ng kaguluhan. Ngayon, tingnan mo, gumawa ng kaguluhan. Sir, saan mo nabasa? Saan mo nabalitaan? O sige, pagpalagay natin, hindi ko lang sabi niya, nakibalita ka lang, palagay natin. Saan mo nakita yung tao na yan na sabi gagawa ng kabuluhan? Gagawa ng kaguluhan. Gagawa ng kaguluhan. Saan, sir? Pag ito ba nangyaring rally, walang kaguluhan, sir? Sa tingin mo, mapapaya ka ba o hindi? Tuloy natin. Interview natin sa isa nating kaibigan na kinontent ko rin, kinonfirm niya, meron ng plan. Dati itong didilis, dati itong tao ni Bongo. Tamo, ilalagay na naman sa DDS na naman. Sir, wala mo ng DDS, wala mo ng loyalista, wala mo ng Pinklawan. Dito tayo sa issue. Kasi yung ginagawa mo, simpatya sa tao Kaya ginagawa mo, gusto mo DDS yung titirahin mo para maraming sumama DDS na titirahin yung mga DDS. Wag sir, unfair ka. Ako ba kayo na nagdadaldal ako, kayo na pa rito, kagahapon akong nagdadaldal? May binabanggit ba akong mga grupo na ipapatira ko? Na, ito kami, ganito ako, gantong grupo kami. So ano lang ako opinion ko lang Gets nyo? Kinonfirm niya na November 5, meron meron pinaplano na. Okay. Now, ito, bago ko ito i-vlog, kanina lang, magkausap kami na itong ating puting kabayo. At kinonfirm niya, confirmed, okay? Ang rally, confirm ang rally, at ito ay pangungunahan ng Iglesia ni Cristo, JIL, at ng KOJC. Okay, walang masama. Walang masama. Kahit sumama ka pa Walang masama. Kung pangungunahan ng JIL, INC, ng KOJC, walang masama. Kailan magiging masama? Pag sila'y ng gulo. Nagrebelyon, naggawak ng mga maso o anuman, yun ang masama. Pero, nangyari na ba, sir? Nangyari na ba yon? Rally na yon? Na merong magkakagulo? Na-predict mo na ba? Nakapunta ka ba ng future para masabi, eto, meron niya. Abangan mo muna kung ano mangyayari. At hindi sigurado kung talaga matutuloy o tatlo na yan, magkakasama. Huwag kang ganyan, sir. Di ba? Siyempre, suportado ito ng mga didilis at ng mga
Sa bagay, ilan lang naman yun yung mga vlogger ng mga didilis, tsaka yung Makatae Black, at tsaka ng Nagsasalita siya ng di niya iniisip, no? Nagsasalita siya, no? Kalamitan sa mga ganito, nasa ibang bansa eh. Oo. Yung nagsasalita siya ng hindi nila, bahala na. O ano pa ba na sabihin nila. Hindi nila iniisip kung ano yung sasabihin nila. Kadalasan sa ibang bansa yung mga ganito eh. Nakikita mo sa pananalita eh. Pag sobrang sa tapang, oo. Makatae Black. Didilis ka. Wala kami pakialam sa Makatae niya o kaya didilis niya. Wala kami pakialam diyan. Sige, tuloy mo. Ngayon, ito ay funded by China. Funded by China. Sa niya nakuha yun. Sa daw niya nakuha yun. Ibig sabihin, yung INC-GIL nagpabayad sa China? Para sa mga didilis na mga isasama pala na sa rally, funded by China. Tingnan mo. Funded rin ni Sabit Sipon. Kumpirmado po ito. Kumpirmado daw, kumpirmado, sabi niya. Confirmed na pangungunahan ito ng mga 3 kulto. 3 kulto, sabi niya. Brad, yung mga yan, dalubhasa sa mga Biblia yan. KOJC, JL. Kung ang religion sa religion pag-uusapan, debate, tawag yan. Halimbawa, may paniniwala ang KOJC, hindi paniniwala ng INC, magkakaroon ng letter niyan, uusap para magdebate. Ang debate niya, halimbawa, sa covered court, o sa stadium, Araneta, o kaya Loleta, yan ang mga debate niyan. Wala tayong pakialam doon sa religion nila. Sa debate na paniniwala, correct? Pero kung halimbawa na ganito na ang sitwasyon, sir, magmumukha pa tayong masama dahil itong mga to, ang pinaglalaban nila, sir, yung kapayapaan. Katulad ng INC, ano pinaglaban nila noong January 13? Rally for Peace. Hindi pinakinggan ng taong bayan. Para saan daw yung rally nyo? Para daw kay Sara. Nagkakagulo na ngayon. Etong mga flood control, anong sabi ng mga kumag? O kayo mga INC, ba't tahimik kayo? Anong tahimik? Noong January pa 30 ng INC, nagrally na for peace. Anong ginawa nila? Hindi sila nakinig. Tapos sasabihin nyo, hindi nangingilam mga INC? Kuha nyo mga point, mga kababayan. Kapag mga kaibigan naming Katoliko, Iglesia, KOJC, mga Muslim, kuha nyo yung point ko. Hindi ito pinag-uusapan kung ano religion paniniwala dito. Hindi pinag-uusapan na. Ang pinag-uusapan dito yung nangyari. Yung sitwasyon. Di ba? Tama ho ba? Ang INC nakiusap na for peace. Unahin. Ano sabi? Unahin ang dapat unahin. Ano ba yung dapat unahin noon, yung panahon na yon? Ito yung mga korupsyon kung saan pwedeng bumagsak ang ekonomiya. Yung mga tao ay mag-rally, maging masama ang iba. Nangyari ba ngayon? Nangyari! Nagkasabing jola nga, nagkaroon ng isang natumba Nagkagulo rally. Ito nga, may flood control issue, hindi masolve. Nangyari, hindi. So, ibig sabihin, tama pala ang INC nung rally. At walang gulo. May nakurot ba doon? May nasaktan? Wala. Siguro may nahilo. Natural yon pag crowded. Pero may nawala ba? May namatay ba? Mayroon ba nasaktan o nagkagulo? May nakurot ba na isang pulis? Ni bahing nga, hindi bumahing ang pulis doon Diba? Tahimik Dahil yung lakad, smooth na smooth Kasi pag nagkakagulo ang tao, yung lakad mabilis. So, ang tendency, yung alikabok, madami. Tama? Kasi crowded Diretso. Bahingan ng bahingan yung mga tao. Pulis niya, hindi bumabahing doon So, ibig sabihin, yung lakad nila, napaka-calm. Di ba? Sasabihin mo, kulto? Meron ba namang ganung kulto? Sige nga. Nagbabasa ng Biblia. Sir, huminahon ka, sir. Alam ko marami ka rin alam. Marami kang alam, sir. Hindi naman edad ka ng ganyan, wala ka alam Pero sinisigurado ko sa'yo, sir. Sinisigurado ko sa'yo. May alam ako sa Biblia na hindi mo alam. Sir. So, bakit? ANC, alam nyo, para na kayong kulto. Ang kapal na ng mukha ninyo. Kapal na ng mukha. Bakit? Brad, mas tumutulong ang INC kaysa sa mga religion mo. Titingin ko Dahil ang INC, Brad, yung naglindol sa Cebu, tumutulong. Ang KOJC, tumutulong din. Ang JIL, tumutulong din. Pasikretong tumutulong yung mga yan, lalo ang Kibuloy. Bagaman magkaiba tayo ng panampalataya kay Kibuloy. Labas tayo doon, din, hindi naman religion ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito yung mga nagawa. Kung ano nagagawa nila sa bayan. Ang KOJC po, tumutulong yan. Ng pasikreto kay Kibuloy, marami na pag-aral yan. Hindi ko sa pitatanggol si Kibuloy, nakikita ko, nababalitaan ko, kahit hindi ko sila kapanampalataya. Ginagamit ko kasi to, sir, Bago ako magsalita, sir, ginagamit ko to, sir. Hindi ko ginagamit to, yung galit ko sa puso. Nagalit ako, tapos DDS sila. Hindi ko ginagamit yun, sir. Tandaan mo.
Gumagamit ako ng ganito, ewan ko lang sa inyo, sir, kung gumagamit ganyan. Sana gumamit kayo sa susunod. Sa mga miyembro ng INC dyan, magalit kayo kung sa magalit sa'yo, wala akong pakialam. Aba, kung kayo ay sumusuporta sa gobyerno at gusto nyo ng tahimik at mapayapa na gobyerno, tumiwalag na kayo sa INC. Bakit titiwalag sa INC kung gusto ng tahimik? Bakit? Tahimik ba gobyerno ngayon? Tahimik ba? Ba't titiwalag sa INC? Alam mo ba aral ng INC kung ano? Napakaganda. Sabi nila mahirapan daw member. Hindi Marami akong kilalang INC. Halos lahat niya Pumasok ng mahirap, paglabas yung mayaman. Hindi paglalabas. Pumasok ng mahirap, kalauna yumaman. Bakit? Binigyan ba sila ng pera? Hindi. Doon mo makikita yung kaayusan kasi sa tinuturo sa INC. Anong tinuturo doon? Masi sa JIL, sa KOJC, anong mga tinuturo dyan sa religion na yan? Kabutihan, sir. Hindi ito pinag-uusapan dito mga panampalataya kung sino dapat sundin Dito pinag-uusapan yung mga kahalagahan nila, yung mga nagawa nila. Bagay na hindi mo sinasabi. Kabalungkutan. Kasalungatan sa sinasabi mo, sir. Ang INC, tumutulong yan. At napapabuti ang mga member dyan. May pumasok na Addictus Benedictus. Nakapasok, tumino. Napakadami. Manginginom, hindi na manginginom. Di ba? Tapos sabihin mo, kulto? Umalis na kayo dyan, tumiwalag kayo? Igagaya mo pa sa ibang religion yan, sir, na kung saan araw-araw, inuman, piyesta dito, nagbabaha ng alak. Di mo ba ganyan po ang mentalidad ngayon? Hinihintay lang yung Pasko para inuman. Saka nakakita piyesta ng santo na dapat kagalang-galang magiinuman. Sinong santo matutuwa nun? Sige nga. Baka, sir, baka bahagi ka dyan sa religion na yan, sir, Di ba katulad ng panawagan ko sa mga miyembro ng JL na marami na ang umalis? Panahon na para tumiwalag na rin kayo sa INC, hindi na tunay na reliyon niya. Hindi na tunay na reliyon. Paano nalaman? Maglagay ka nga ng Biblia verse kung parang mo lang di tunay na reliyon? Sir, lahat tayo nagkakasala. Yung hatiin ni Moises, ang dagat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, lahat doon marami na sawi. So, yung bang Moises na yun makasalanan? Totoo na ba yun kasi gano'n nangyari? Marami na pahamak? Hindi, sir. Kasi ang mga bagay na nasa pakaloob sa religion nasusulat sa Bible. Dapat bago mo sabihin hindi totoo ang isang relihiyon, dapat patunayan mo batay sa Biblia, hindi batay sa sabi-sabi lang. Sir, hindi batay sa nakikita, hindi batay sa nararamdaman, hindi batay sa nagiinom lang, nakitang ganyan, masama ginagawa ng GIL, ng KOJC, ng INC, ahatol ka na. Patutunayan yan sa banal na kasulatan. Sir, patunayan mo yan. Ganun yan, sir. Hindi pa sabihin, hindi totoo religion yan. Bagay, opinion mo yan, sir. Wala tayong papapala dyan. Ginagalang ko opinion mo, pero payag ka na sagutin kita ng tama. Isipin ninyo, kinukonsinti nila ang mga bagay nila pagpapabagsak sa gobyerno. Kinukonsinti nila itong si Sabit Sipon, kinukonsinti nila, hindi iglesia si Sabit Sipon itong si Marco Beta. Tignan mo yan, Marco Beta tawag niya. Tignan mo yan. Yan ba kapani-paniwala, mga kababayan? Yan ba kapani-paniwala? Sige nga. Anong ginawa ni Marcoleta na masama sa bayan? Sige nga. Yan ang sinasabi ko kanina, di ba, bago tayo magsimula, nagkakaisa tayo sa issue ng flood control. Pero pag pinupuksa na yung flood control, galit na sila. Baka kasama ka doon, sir. Kasi sasabi mo, Marco Beta Anong ginawa ni Marcoleta? Bakit? Fans ka ba ng media na pasara? Kaya galit ka sa kanya? Ako halimbawa, fans ako ng media nung napasara. Tapos alam ko si Marcoleta ang nagpasara, halimbawa, isa sa mga nagpasara. Hindi ako magagalit kay Marcoleta kung may nakikita ako kay Marcoleta na para sa taong bayan. Ganun ako. Hindi porket pinasara niya yung media, galit na rin ako sa kanya. Hindi porket galit yung tatay ko sa kanya, galit na rin ako. Ganyan kasi kultura ng mga Pilipino na mahihina kokote. Yung iba, hindi lahat parang kultong-kulto na kayo. Kaya uutusan kayo at mamandatuin kayo at obligayin kayo sumama sa rally, wag po kayong sumama. Sir, maraming babasahin akong talata sa iyo mamaya, sir. Na talaga ang lingkod ng Diyos, sir, nakikisa. Ayaw ng Diyos ng pagkabahabahagi. Siguro sa religion mo may pagkabahabahagi. Baka 10 tao, hindi kayo magkaisa Di ba? Baka 10 lang, hindi nyo mapagbukod yung tao Ang INC solid yan, sir. May isang salita, may isang boses, may isang paninindigan, may isang leader na sinusunod, sir. Tandaan mo yan, sir.
Yan ay pang-relihiyon yan, sir. Di ba? Okay guys, ito ang kanilang game plan. O, game plan ha. Isabi, alam na alam niya na gagawin. Buti pa siya, yung GAL, KOJC, kasaka INC, inosente sa mga ganyang bagay pa. Pero siya alam na niya. Panoorin natin. Puting kabayo, may game plan sila na talagang gagawa sila ng ng isang iskandalo. O, iskandalo daw, gagawa iskandalo. Sir, panindigan mo yan kung may gagawing iskandalo, sir. Panindigan mo yan. Na fake, okay? Gagawa sila, gagayahin nila yung template na ginawa nila dun sa what they call this, face swap. O, yung face swap doon kay BBM, yung pulboronic. Ginawa nilang pagsingot-singot ng cocaine ni PBBM na fake. Gagawa ulit sila ng ganon. Gagawa sila ng isang iskandalo issue na yun ang papuputokin nila para kunwari doon magsisimula ang kanilang galit. Yun ang kanilang naratibo, no? Yun ang magiging orchestration ng kanilang nagsasalita siya ng ng hindi niya napag-aralan, hindi niya sinerch. Basta kung ano lang sabihin niya. Gagawin nila yan at ang sigaw nila ay BBM resign. O, tamo, wala pa nangyayari ha. Ganyan na sila. Tingnan mo, wala pa nangyayari. So, 3 grupo yan ha. Bali 4 na. Pero yung konti lang naman yung mga didilis. Kaya lang dadami ang mga yan dahil talagang funded na nga, may pondo na. Yung mga dating mga organizers, pinagtatanggal na. Ilan na lang yung natira. Yung mga corrupt, pinakukonti sa kwento niya. Yung alam niya kasi malawakang rally, giant rally mangyayari. Pinapahina niya yung sa pamamagitan ng kwento niya. Pati yung mga volume pinahihina niya sa pamamagitan ng kwento niya. Huwag kami, sir. Kami, matatalino kami, sir. Dahil hindi raw binabayaran ng buo yung mga yung mga nagrarally. So ngayon, yun, pinalitan nila at umaasa sila na makakapag kumbaga, dadalaw mga marami dahil hindi na sila estapahin, no? Babayaran na ng maayos. Ang bayaran ngayon parang 3,000 pataas. Tama, 3,000 pataas. Level up, grabe. 3,000 kasama ka lang sa rally. Hindi yung pera ng dadagsa dyan, ano? So, yun. Kaya yung mga nasa INC, huwag kayong pumayag na wala kayong bayad. Tingnan mo. Hindi mo alam kung yung bunganga niya, nangaasar lang. Marami pang share yan. Naniniwala sila dyan sa tao na yan. O sir, INC sir, papabayad sir. Ngayon lang kasi kayo nakakita ng isang samahan na sumusunod sa isang leader. Yung relihiyon nyo kasi, yung pari nyo o kaya sino mang pastor o sino mang ministro nyo, hindi nyo sinusunod. O kaya wala kasi kayong nabibilangan relihiyon. Yung inyo lang, yung kayo lang. Kasi maraming ganyan tao nagpapakadyos sa kanilang sarili. Wala silang pinaniniwala kundi sarili lang nila. Kasi napakaganda po sa isang buhay ng isang tao, tandaan nyo may sinusunod kang isang tao, may nababasa kang libro na sinusunod mo. Di ba? Hindi katulad nila, hindi ko alam kung wala silang religion. Kung ano pabaga na lang, kung ano sundin nila. Bukas gigising sila, wala susundin nila sarili nila. Di ba? Yun sila. Kaya masasabi natin na gulat na gulat sila sa INC na sumasama sa mga ganyan. Sir, papaliwanag ko lang konti sa INC Sa kayo JC, napaliwanag ko na nakaraan sa GIL Sa INC, papaliwanag ko Kaya sila sumasama, sir, because is kaisahan, doktrina, sir. Sir, may papabasa akong sa'yo, sir, mga sana nakikinig ka, para konti matuto ko naman kahit konti. Ito, para maikatututo mo naman, pero may mga pangyayari sa Bible kung saan ang mga lingkod ng Diyos ay tumindig laban sa katiwalian. Nagprotesta sa pang-aapi. Nagsalita laban sa maling pamumuno. Hinarap ang mga pinuno para sa kabutihan ng bayan. Sir, sinulat ko yan, sir. Hindi ko yan kinapipis. Ako nag-type niya, sinulat ko yan para mapakita ko sa inyo. Mga halimbawa, Bible, parang propeta o pagprotesta o pagtitindig. Moises versus Paraon. May talata pa, sir. Search mo, sir. Siya wala nagbibigay. Haka lang niya sa bibig niya. Ako lahat ng sinasabi ko may batayan. Correct? Ito. Pakawalan mo ang aking bayan. Tumayo para sa inaaping mga Israelita. Pinagtanggol, hindi. Pinagtanggol. Ito pa. Dahan-dahan lang tayo, ha? Propeta Nathan versus Haring David. Ayan na. Sinabi niya sa hari ang kasalanan nito. Propeta,
yung hari kay Propeta Nathan versus Haring David. Sinabi niya sa hari ang kasalanan nito. Correct? O, number 3 tayo. Propeta Elia at Mount Carmel. Ayan o. Basa nyo naman o. Harapang siningil ang maling relihiyon at katiwalian. Unang hari 18. Ayan o. Pang-apat, may number naman. Nakita nyo, di ba mga kababayan? Number 4. Juan Bautista versus Haring Herodes. Tinuligsa ang immoral na gawain ng pinuno. Tama? Number 5, si Jesus sa templo. Ito na. Baka Panginoon mo rin to. Ha? Hindi ko alam kung Panginoon mo to. Kasi siya sabi mo 3 kulto eh. Yung naniniwala sa Bible, siya sabi mo 3 kulto. So parang di ako naniniwala ka na si Kristo ay si Kristo, Panginoon mo. Yeah? O, pinatalsik ang tiwaling negosyante sa templo. Basahin mo may talata. Mga apostol, ayan na. Mas susundin namin ng Diyos kaysa tao. Oh. Lahat yan ay pagpapanindigan sa tama para sa bayan at para sa Diyos. Oh, mga talata sa Bible na nag-uutos tumindig. Ayan na. Kawikaan, magsalita ka para sa mga walang boses, ipagtanggol ang inaapi. Isaya, hanapin ng katarungan, tulungan ng inaapi. Amos, hayaan mong umagos ang katarungan tulad ng ilog. Oh, Epeso, ilantad ang gawa ng kasamaan. O, ano ang ibig sabihin nito? Hindi sabing mag-rally kayo, pero inuutusan ang manampalataya na lumaban sa mali at ipaglaban ang tama. Ito kasi, read between the lines to. Pag hindi sinabing mag-rally kayo, meaning hindi na kayo mag-rally. Sa Biblia kasi po, wala naman nakasaad na mag-rally kayo o huwag kayo mag-rally. Basta binasa natin ang Biblia po, na consider ito sa panahon natin na parang rally na. Pero hindi kaguluhan. Ang sabi, tumindig sa tama. Eh ano ba yung gagawin ng ginawa ng INC noong January 13? Di ba tumindig sa tama? Ano yung unahin ang dapat unahin? Peace niya eh. Eh ngayon kung may tumindig man 3 religion o ano man religion yan, abangan natin kung ititindig ba nila nakalagay dito. Eh kahit naman wala dito, kung ititindig nila, halimbawa for kapayapaan pasok pa rin sila dito eh. Tama, mali. Yan ang hirap kasi sa mga to, mga kaibigan. Hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Vlog kayo ng vlog about sa religion, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Binablog kayo ng political vlogger kayo, nagsisearch lang kayo ng mga political words. Magagaling kayo. Tama kayo dyan. Pero man lang, bago nyo banggitin ng religion, isasama nyo, ipupolitika nyo, dapat may alam kayo sa Bible verse, sir. Para hindi tayo mapapahiya. Gets? Ako, kayo, parehas tayo. Politika ka rin. Politika din ako. Nagbablog din ako politika. Pero ang kinalaman ko sa inyo, dati ako nag-history, kaya marami alam ko sa history. Dati akong gumagawa ng mga script, ng mga kwento, mga pang-pelikula. Hindi ba pang-pelikula, mga mini, video lang. At kabisado ko, halos ang Biblia, mga istorya. Yung mga binigay ko na sa inyo na yan. Akin yan. Mga tanda ko sa aking utak yan. O, yan ang hirap, sir. Huwag kayong magpa-vlog sa susunod na ang alam nyo lang dala ay kakarampot. Tandaan nyo yan. Dahil maliligaw kayo. Maililigaw nyo yung kasi ang isang taong pinagtanungan mo ng daan, sir, saan po papuntang Baguio? Kapag yung pinagtanungan mo, hindi alam ang lugar, ililigaw ka rin nun. Tandaan mo. Pares na kayong ligaw. Tama, mali? O, tuloy natin. Pero seryoso ako sa mga INC dyan na hindi binabayaran po ang INC, hindi nila kailangan yon. Hindi nila kailangan yon. Sumusunod sila. Magkano ibabayad? 4 na milyon pumunta doon sa rally noong January 13. Sabi nila 2 million daw. Oy, 4 na milyon yun. Mahigit. Ibig sabihin mo, tag-3 pa, babayaran. Bilyon-bilyon yun, sir. Ha? Sige nga. Mag-isip-isip tayo minsan, sir. Yeah. Gusto nyo lang kapayapaan. Hindi papabayad ng INC, tandaan nyo. Naniniwala kayo. Mag-religion ka kasi, sir, para malaman mo. Sir. Sa administrasyong ito, tumiwalag na kayo. Ginagamit na kayo. Ginagamit daw. Sir, wala akong nakilala na ginamit ang member. Bagkus, sinasabi ng leader ng INC, huwag kayong mga lunya.
magtrabaho kayo, magsipag kayo, igalang nyo magulang nyo, mga tatay at magulang nyo, mga kapatiran nyo, igalang nyo lahat. Huwag kayong magtapon ng basura, kumain kayo sa tamang oras, huwag kayong magpuyat, huwag kayong gumala, magkalayawan. Lahat ng kabutihan, ikaayos ng buhay, sir, tinuturo ng leader ng INC. Tapos sasabi mo, titiwalag. Kung ititiwalag pala o gusto namin matiwalag o gusto nila matiwalag sa religion namin, na kung ang tinuturo pala ng religion na yon ay puro kabutihan, sir, di bali na lang. Sa'yo na lang yan sinasabi mo matitiwalag. Sa'yo na lang yan, sir. Siguro, baka ikaw wala kang religion na sinasamahan. Kaya yung sarili mo, ikaw lang, naniniwala ka sa sarili mo. Pero sinasabi ko sa'yo, sir, ngayon din, sir. Sir, pasensya ka na. Ako, opinion lang ako. Sumasagot lang ako sa mga opinion mo, sir. Kaya opinion din sinasabi ko sa'yo, sir. At hindi lang opinion. Nagbasa ako ng Biblia, katotohanan. Ang inyong lalo ng mga pamuno ng INC nila. Pati pamuno ng INC, wala naman siyang kanyang ginagawa. Di niya nakausap, di niya na-research. Ha? Kultong-kulto ng datingan. Kultong-kulto ng datingan. Sino mas kulto, mga kaibigan? Yung siyasabihin niyang GIL, KOJC, INC, na gumagawa sa tao at nagtatawag ng kapayapaan para sa bansang magulo. Tumutulong pag may lindol. KOJC, INC, GIL. O, katulad nila na nagsasabi na walang batayan, haka lang. Sino mas kulto? Kayo humusga, ayoko humusga. Kasi pag ako humusga, masakit sa pandinig. Ano, no? Anyway, so yun, ito naman, wala akong katakot-takot. Kinocontent ko ito para bigyan kayo ng awareness, no? Wala mag-a-aware dyan, sir. Sabi ko sa'yo, sir. Sinasabi ko. Malaki ang JL, malaki din ang INC, sir. Baka doon sa religion mo, sir, malaki man kayo, pero di nagkakaisa, bali wala ang laki, sir. Pag walang pagkakaisa, tandaan mo yan, sir. Parang mga leon yan. Halimbawa, 1,000 leon, no? 1,000 leon. Hindi nagkakaisa. Pero yun langgam, konti lang, nagkakaisa, kayang ubusin ng leon ng langgam, sir. Kahit maliliit lang sila. Ating mga kababayan na mag-iingat kayo sa panahon na kung i-announce sila, kung kailan sila magrarally, mag-iingat po kayong lumabas dahil ito yung mga semi-terrorista na. Ayan na. Temo kung ano ibig sabi? Semi-terrorista daw. Kayo na manghusga. Haluan ito ng mga terrorista dating. Sa November 30, mag-iingat din kayo. Ang significant date na pwede nilang gamitin kasi dito sa before na November 30 yung first rally nila. Buti napakinggan nyo ako. Malalaman nyo kung sino talaga matalino nagsasalita. Ang isang matalino, tandaan nyo, pag nagsasalita, yung may batayan, tandaan nyo. Pero pag nagsasalita ka ng ganyan-ganyan lang, walang batayan, daig mo pa ang mangmang. Tandaan mo yan. Hindi ko sinabi ikaw yun, ha? Ano bang event ng November? Wait. Itong paglilibing sa kay Marcos Sr. Libingan ng mga bayani. Parang yun yata yun, yung baka yun. Isa yun. Yung petsa yun. So, abangan natin ang pag-a-announce sila. Basta, totoo yun. Hindi pa pala nila alam kung kailan mag-a-announce, pero sasabihan mo na, ganito gagawin nila. Di mo? Pandaraya yung ginagawa natin na yan. Sinabi ni, nung kaibigan natin, from November 5, pero November 5, baka ma-adjust pa yun, baka kulangin sila sa panahon. Between November 5 to November 18. Diyan po papasok yung unang bugso ng kanilang rally. Sigaw nila ay PBBM resign at gagawa sila ng kwento, magpapaputok sila ng isang istorya. Tingnan mo, PBBM resign daw. Saan mo nakuha yan, sir? Iharap mo nga sa amin yung taong nagsabi sa inyan. Pag wala ka naharap, isa lang ibig sabihin yan, play safe ka. Na kunwari mga kababayan, kita nyo naman kung sino may sustansya. Kita nyo naman, buti andito akong vlogger. Kahit pag sama-samahin mo sa Luneta, si School Bukol, si Boy Tago, lahat sila, pag sama-samahin mo, pati nagsabing gurang na lowest rank daw si Marcoleta, magsama-sama kayo sa Luneta, ako mag-isa. Magdebate tayo. Hindi kayo mananalo sa akin, tandaan nyo yan. Pag natalo nyo ako, naipit nyo ako kahit isa lang, aalis na ako sa bansang Pilipinas, di napapakita. Pag naipit nyo ako. Iskandalo na dahilan upang pababain daw si PBBM. Tulad ng sinabi ko, wala po akong pangambaha. Sinasabihan ko lang kayo, para sa mga panahon yun, sila magrarally, mag-ingat kayo dahil may mga malaterorista ang ngayon. Gagawin nila ang lahat ng panggugulo para sa ating bayan. Kaya tingnan mo,
Pero yung nangyari noong September 21, wala akong balita sa kanya, yung kagulo talaga. Pero eto, na wala pa namang history ng gulo tong tatlong to, tong religion na to, GIL, INC, saka KOJC, hinahatulan na nila. Di ba? Yan. Kasi ang paniniwala nila, DDS yung mga yon. Lagi nilang puso nila, kapag naiipit sila, pag naagrabyado ang taong bayan, at napupukol, at yung isyong flood control na korupsyon, malapit na matuklasan, ang iniisip nila kakapakanan ng mga DDS to. Yan sila. Masyado sarado utak at puso nila sa DDS. Tandaan niyo yan. Isko, tama lang, wag mong bigyan ng permit ang mga yan dahil panggugulo ang gagawin niya mga yan. Eh, di doon sila sa luneta. Tama, panggugulo daw ginagawa. Tatandaan namin yung sinabi mo, sir. Hindi namin kalilimutan yan. Kaming mga PWD. Kaming mga senior. Kaming Luzon, Visayas, Mindanao. Kaming mga JLKOJC at iba pang mga religion. Tatandaan namin yung sinabi mo na yun, sir. Na panggugulo. Sir, tatandaan namin yun, sir. Hindi naman kami gaganti sa'yo, sir. Magtatampo kami sa'yo, sir, ng sobra. Salitang Kristiyano yan, sir, ha? Magaan lang yan. Di ba? Tatandaan namin yung sinabi mo, sir. Isusuot namin sa puso namin yan, sir. Na meron kang napaiyak na milyon-milyon na tao na ang gusto lang kapayapaan. Pero, dahil sa sinabi mo na mala terorista, mala kulto, sir, bilang salitang Kristiyano, pagagaanin ko na, magtatampo lang kami sa'yo. At yung tampo na yun, sir, baka pang habang buhay, sir. Pero shoutout sa'yo, ginagalang kita sa mga sinasabi mo. Sabi nga ni Kristo, patawarin nyo, nagkasala sa inyo. Sabi niya ni Kristo, bumato ka ng bato, batoy mo walang kasalanan. Bagaman ako may kasalanan din, hindi ko siya pwedeng batuhin. Pero sinasagot ko siya, batay doon sa mga sinabi niya. Tama ba, sir? Ginagalang ko siya sa kanyang opinion. Opinion niya, malaya siya, demokrasyang bansa tayo. Pero sis, hindi ako papayag na yung kasinungalingan na naririnig ko, hindi ko masasagot, na kaya kong sagutin. Yun lang ang pwede nilang permit siguro. Doon, magbabato sila roon, bahala sila sa buhay nila. Ito guys, wala naman akong pangamba na mapapabagsak nila ang gobyerno dahil malabong-malabo, hindi po nila kayang pabagsakin. Wala naman nangyari pababagsakin ng gobyerno. May nakita ba kayo? Siguro yung mga DDS na iba, pababagsakin ng gobyerno. May nagsasabing resign rally, nag-rally, Marcos resign. Pero may nakita ba kayo sa mga religious na group na Marcos resign? Ha? Sir, meron ba, sir? INC, meron ba sinasabi niyan? Abangan mo na lang kung meron o wala. Saka ka magsasalita. Sir, hindi ho ba? Ang gobyerno. Atin po sandatang lakas ay tapat sa kanilang sinumpaan, tapat po sa ating konstitusyon. O, tamo, yung mga sandatang lakas, tapat yan. Sir, kalamitan sa mga sandatang lakas, mga GIL, QJC at INC. So, ibig sabihin, yung sinasabihan mong kulto na tapat ngayon ang sandatang lakas, kontra ka ngayon. Conflict yun. Di ba sinabi niya kayo na kulto mga INC pati GIL? Ayan may ano pa may ano pa Ayan game plan ng tatlong kulto ng INC, GIL, and KOJIC. KOJIC tuloy. KOJC. Walang question mark. Walang question mark. So talagang taas ang sinabi niya. Tama? Sir, yung sinasabi mo tapos yung maaasahang sandatang lakas, kalamitan sa mga member ng INC pati GIL, KOJC, nasa sandatang lakas eh. Ibig mo palang sabihin sila kulto, tapos ngayon sasabihin mo, maasahan? Sir, yun ang sinasabi ko sa iyo, sir. Nagsasalita tayo na walang pinagbabatayan. Dapat siya sa mundong ito, may batayan. Pag sinabi mo may baboy doon, ipakita mo sa akin talaga may baboy doon. Ay, may pusa sa bubong. Pakita mo sa akin may pusa sa bubong. Hindi mo sasalita ka, narinig ko may tumalon. Pusa yun. Hindi mo nakita eh. Malay mo, tao yun. Malay mo, paniki yun. Na lumipad, tumama sa bubong. Kadalasan kasi ang paniki, tumatama yan eh. Pag talagang medyo nahilo-hilo eh. Huwag kang manguhusga, sir. Dapat may batayan ka. Sir. Wala kang batayan. Sa madaling salita, sir, nag-iimbento ka lang lahat yan, sir. Tanong ko lang. Okay, at talagang sinusunod nila ang rule of law, even ang ating mga PNP. Isa po yan sa mga elemento na kailangan makuha nila
upang makukuha nila. Mga member dyan minsan, INC rin eh. Saka kay OJC, saka GIL eh. Tingnan nyo, conflict na conflict siya sa sinasabi nyo. Di ba? mapabagsak nila ang gobyerno pero wala po mangyayaring ganun. Kinukondisyon niya ang tao, wala daw mangyaring ganun. Wala naman talaga mangyaring ganun eh. Retired general po na sumasama lang sa kanila ay dadalawa lang at mga buraot pa. Sigurado ka dadalawa lang? Retired general? Sir, sigurado ka sir? Tatandaan ulit namin yung sinabi mo sir. Magtatampo kami kayo sa iyo ng sobra-sobra sir. Tandaan mo yan. Sa itang Kristiyano yan sir, magaan lang yan. No, mga dati ng mga retired mga buraot. So yun, kampanya, wala mangyayaring pagbagsak ng gobyerno, pabayaan lang natin yung mga yan, mga king-inang yan. Kaya lang, hindi yun kaguluhan at gastos na naman sa taxpayer dahil maninira na naman ito ng mga maninira na naman. Ginamit niya sa itang na naman. Meaning, may nangyari palang siraan nung nag-rally tong tatlo na to. KOJC or INC, JL. Na naman. Sa kanya galing yan. Yan ang hirap sa'yo, sir. Sasayta ka na naman ang di mo iniisip eh. Street lights, maninira na naman to ng mga barrier. Barrier daw. Kalsada, nagawa na naman ito ng mga kaguluhan, ilang mga looting, di ba? So, yun ang mangyayari dyan. Pinapasama yung tatlong religion na yun. Yun ang gusto niyang ibig sabihin niya. Talagang ganun. Pero yung mapabagsak ang gobyerno, nek-nek nyo. Kaya mga didilis ng mga bobo, manatili kayo mga bobo. Tamo talagang didilis na tiyatamaan niya kasi wala siyang masabi. Kaya ang gusto niya, dadalhin niya yung kwento sa DDS. Maski yung mga yan, kahit hindi ka DDS, ilalagay ka nila sa DDS para may karapatan silang murahin ka, apihin ka, questioning ka. Kasi pag hindi ka DDS, wala silang mabuta sa'yo. Tandaan niyo yan. Baka pinklawan ako. Pinklawan. Alam mo, wala nga pinklawan ako. Pag nakita nila nagsasalita ako laban sa Marcos, gagawin nila akong DDS. Bakit? Para doon nila ako bantaan, kayo mga DDS kasi, hoy, Brad, pinklawan ako. Hindi ka nila titirahin sa pinklawan. Hindi, DDS ka na. Bakit? Kasi pag pinklawan, tinira nila, alam nila, susugurin sila ng mga pinklawan eh. Takot sila. Tama, mali. Sa DDS kasi, hindi sila takot. Bakit? Kasi kalamitan sa mga DDS, talo na. Kasi niya, si Duterte nandun na. At si Sara, alam nila, may impeach. Ganyan mentalidad nila. Yan ang mentalidad. Ang mga tao, hindi nag-iisip. Nag-iisip kayo ng tama, pero hindi nyo napag-iisipan yung mga susunod na dapat na bigkasin ng bibig nyo. Ina nyo, akala nyo naman magtatagumpay kayo. Nakita ko sa kanya, nagmumura siya, galit yung puso niya. Kaya pala, sir. Ay, okay, gets ko na. Pinatatawad ka namin. Gets ko na. Kaya pala ganyan ka magsalita kasi may nakikita kaming galit sa puso mo. Sa susunod, sir, kapag magsasalita ka, tanggalin mo muna galit sa puso mo. Katulad ko. Mukha lang akong galit sa pananalita. Pero yung tono, yung hugis, yung paragraph, yung sentence, kung paano ko na i-connect, tandaan mo, sir, hindi galit ang nangingibabaw sa akin, kundi katwiran na hindi kayang tibagin, ninuman. Tama, mali? Ha? Well, isa lang ang sasabihin ko, sa rally nyo yan, bigo na naman kayo. Na naman kayo. Sir, ang INC hindi na bigo. Kayo na bigo. Bakit? Nung nagkaroon ng INC rally, panawagan, unahin ang dapat unahin. Hindi nila inuna. Nagkakagulo ngayon. Ha? Nagkakagulo ngayon, hindi na maayos. Tapos sabihin nyo, nasa ng INC? Hindi kayo asa ng INC, ba't hindi ngayon tumitindig para sa korupsyon? Matagal nang tumindig ang INC. No, January 13 pa lang, last year, mag-iisang taon na ngayon. 2 buwan na lang. Anong ginawa nyo? Wala. Pinagtawanan nyo ang INC. Yeah? Pinagtawanan nila. Abot hanggang tenga tawa nila eh. O ngayon, sino biktima dito? Sino ang bigo? Kayo, sir. Bakit? Payag kayo? Mga kababayan mo, apektado ngayon ng baha? Na bagay na pinaglaban ng mga religion dati na hindi nyo pinakinggan? Baka sabihin niya, bakit ako sasama mo dyan? Sa bagay, baka siguro wala kang pakialam sa taong bayan, kaya ayaw mo masama. Yeah? Makikita nyo mga kaibigan talaga ang may sustansyang sinasabi sa wala. Yung haka-haka lang walang pinagbabatayan. Makikita nyo talaga sa pananalita pa lang.
Sa kwento pa lang, sa pagbuo ng mga salita, sa paragraph nilang binibitawan. Ako nakita nyo, may Bible verse pa akong binasa. Katunayan na may batayan lahat ng sinasabi ko. Di ba? Sinasabi ko naman kung opinion ko eh. Di ba? O sir, paalala ko lang sa sir, hindi ako galit sa iyo. Sinagot ko lang yung mga maaring alam ko at alam din nila na mali. Katulad ng mala terorista, mala kulto na sinasabi mo, kung saan nanggagaling sa mo, sinasagot ka lang namin. O wag na namin, ako na lang. Pero mamaya makikita mo sa comment section, sir, mali iyang paraan mo. Maaring tama yung pinaglalaban mo sa kabilang side ng mga Duterte, ganyan, ganito. Pero yung sinasabi mo ngayon sa pagkakataong ito, sir, mali. Para sa akin, sir. Baka mamaya, makita mo sa comment section, mali ka rin, sir. Sir, tandaan mo yan. Isasabi namin, sir, tatandaan namin yung sinabi mo. Nasaktan mo kami. Mga KOJC, INC, saka GIL. Pati kami mga kababayan, nasaktan kami. Bakit? Yung tatlong religion na yon, pinagtatanggol nila ang bansa natin para sa kapayapaan dahil sa nangyayaring issue ngayon. Pero isa kayo sa tumitibag sa tatlo na yon. Walang pinagkaiba yan dun sa may panangga ka. May panangga yung mga pulis. Para pag binato sila, hindi sila masaktan. Ang ginawa mo, tinanggal mo yung mga panangga na yon, kinuha mo para masaktan sila. Yun ang aking pagkababasa ngayon, sir. Huwag ganun, sir. Huwag ganun. Nasaktan niyo mo kami, sir. Luzon, Visayas, Mindanao, nasaktan. Dahil alam namin, ang kaya magtanggol sa Pilipinas, yung malalaking lang mga organisasyon tulad ng KOJC, GIL, kung totoo man mag-rally sila, INC, sila lang ang tanging tagapagtanggol. Pero anong ginagawa nyo? Ayaw nyo yata ipagtanggol. Bagkus, binabatikos nyo yung ginagawa nila. Sa tingin mo, sir, tama ba yan, sir? Oh, hanggang dito lang po muna tayo. Sir, opinion ko lang lahat yan. Sinabi ko sa'yo, sir. At yung biblical, sana matutunan mo yon. Mag-ingat ka po. Mapagpalain ka ng Diyos. Magising ka sa katotohanan. Wag na lang sa politika. Siguro sa banal na kasulatan lang. Kung ano pagpapahalaga sa relihiyon. Tandaan mo yan, sir. Sana diyan ka magising. Diyan ka sana hindi mo nakadiskusyon. Narinig mo ako, makapagbago ka sa mga pananaw mo. Paalam sa inyong lahat.